Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating ginagawang banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay pananahin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inilalahad ng karunungan na ang mga bagay na magaganap ay ipinagpauna ng sabihin ng Panginoon upang magalak ang lahat sa pagdating ng katuparan nito. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pangtawag sa amin upang kami ay bahaginan mo ng iyong kalwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayan, ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama-sama sa hirap at ginhawa. Noong pa'y inaawit na nila ang matatandang awit
na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Tayo pong lahat. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayo'y masunurin, magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansa, ang puon ang Diyos. Mapalad ang bayan, Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at magtiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga, hindi pababayaan, sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o puon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa sa iyo ay nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, inilalahad ng sumulat sa mga Hebreo sa pamamagitan ng ilang halimbawa na ang pananalig ay paniniwala na inilahad, ngunit hindi nakikita. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Ang kinalugdan ng Diyos sa mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa Kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan siya paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus ang halaga ng pagiging laging handa sa anumang maaaring mangyari sa buhay. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ng inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong nag-iintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng Panginoon. Sinabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marat na niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pusukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sabagat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong 19th Sunday in Ordinary Time, we will try to answer a very basic question. And that basic question is, what is faith? Ano ba ang pananampalataya? And our set of readings today will provide us with 3 answers. What is faith? We usually define faith as believing and trusting in God, who cares for us, who protects us, who saves us. Paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon, yan ang pananampalataya. And that is what we have heard in our first reading from the Book of Wisdom. Sabi ng Panginoon sa mga Israelita, balikan ninyo ang nangyari nung Passover. What happened during that night? Ipinapapatay sa anghel ng kamatayan lahat ng mga bata. Pero kapag nakita ng angel of death na merong dugo sa hamba ng pinto, lalaktawan yung bahay na yon. The angel of death will pass over that house. Kaya ho, pass over ng tawag. Will pass over that house at lahat ng nakatira doon ay maliligtas. At dahil iniligtas kami ng Panginoon, buo ang pagtitiwala namin sa Kanya. What is faith? Believing and trusting the Lord. The second definition of faith is that faith is following the Lord even though it is impossible. Kahit mukhang imposible, kahit parang hindi mangyayari, gagawin ko, susundin ko ang utos ng Panginoon. And that is what we have heard in our second reading today from the letter to the Hebrews. Ibinibigay naman sa ating example ang mag-asawa, si Abraham at si Sarah. Si Abraham, in his old age, pinapamigrate siya sa ibang lugar. Pinapaalis, papunta sa ibang lugar. At sabi ng Panginoon, kapag pumunta ka dyan sa lugar na yan, pagpapalain kita. Isipin niyo ho yun, in his old age. Yung mga matatanda dito, kapag sinabi ko sa iyo, oy, pinaaalis kita sa inyo, sasabihin mo sa akin, Father naman, kinatandaan ko na dito, ba't aalis pa? Dito na ako sanay, ba't aalis pa? Dito na ako lumaki. Dito na ako, yung mga kinalakhan ko, nandito na, bakit aalis pa? Bakit lilipat pa? Pwedeng magreklamo si Abraham. Nagreklamo ba? Hindi. Kahit na mukhang imposible, kahit na mahirap, sumunod si Abraham. At ang resulta ng kanyang pagsunod,
kahit mahirap, totoo nga ang biyaya, madaming lupain para sa Kanya, madaming angkan para sa Kanya. Ganon din si Sarah. Si Sarah, matanda na, baog pa, imposibleng magkaanak. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, Sarah, magtiwala ka lang at magkakaroon ka ng anak. Nagduda ba si Sarah at sinabi niya, Lord naman, nanluluko ka ba? Matanda na ako, manghanganak pa ba ako? Lord naman, nanluluko ka ba? Baog nga ako, manganganak ba ako? Pero kahit mukhang imposible, anong sabi ni Sarah? Kung ano ho ang kalooban, mangyari nawa. At totoo nga, biniyayaan si Sarah ng anak. Kahit mukhang imposible, kahit parang hindi mangyayari, sumunod siya sa kalooban ng Diyos at ang resulta, pagpapala. My dear brothers and sisters, that is faith, following the Lord, obeying the Lord, kahit na mahirap, kahit na mukhang imposible. But the third definition of faith, dito gusto kong ituon natin ang ating sarili. Kasi to believe in God, pamilyar naman kayo dyan. To obey God, pamilyar naman kayo dyan. But the third definition is from our gospel today. Ano ang difference ng mabuting lingkod sa masamang lingkod? What is the difference between good servants and bad servants? I will tell you the difference when the master is out of sight. When the master is away, dun mo makikita kung sino ang mabuting alipin at masamang alipin. Because bad servants, when the master is out of sight, they will play. When the master is out of sight, they will neglect their duties. Hindi ba't kapag wala ang amo, kapag wala ang Panginoon, kapag wala ang master, nagkagulo na yung iba? Sasabihin, ba't magtatrabaho pa? Wala naman ng boss. Bakit magtatrabaho pa? Wala naman titingin. Ba't magtatrabaho pa? Wala naman mag-check. Bad servants, when the master is out of sight, they think that they are masters. When the master is out of sight, they act as if they are masters. But good servants, even if the master is out of sight, they are consistent. Ginagawa kung ano ang dapat gawin. May nakatingin o walang nakatingin, magtatrabaho. May nag-check o wala, magtatrabaho. May sisita o wala, ganun pa rin ang quality na ibibigay sa trabaho. Good servants, when the master is out of sight, they will still continue to do good. That is why in our gospel today, sino ang mapalad na alipin? Yung maabutang nakahanda pagdating ng Panginoon. At paano ka maaabutang nakahanda? If you are consistent with what you are doing. Father, ano yung faith doon? Ito ho yun. Yung good servant, kaya nagagawa niya kahit may tumingin o wala, na ipagpatuloy ang mabuting gawa, kasi hindi nawawaglit sa isip at puso niya ang Panginoon niya. Hindi nawawaglit sa isip ng mabuting alipin ang pinagagawa ng kanyang Panginoon. And that is what faith is. This is the third definition. You are constantly being conscious of the presence of God. You are constantly being conscious of His presence. Kapag lagi sa isip at puso ko ang Panginoon, gagawa pa ba ako ng masama? Kapag naiisip ko ang Panginoon, magnanakaw pa ba ako? Magdadalawang isip ako. Kapag nasa isip at puso ko palagi ang Panginoon, manghahalay pa ba ako? Magdadalawang isip ako. Kapag nasa isip at puso ko ang Panginoon, manchichismis pa ba ako? Baka. Pero magdadalawang isip.
Kung nasa isip at gunita ko ang Panginoon, magdadalawang isip tayo sa paggawa ng masama at hindi mabuti. Because faith is constantly being conscious of the presence of the Lord. My dear brothers and sisters, ang pananampalataya, naiisip ko palagi ang Panginoon. Ang pananampalataya, kinoconsider ko palagi ang Panginoon. Sa gagawin ko ba masisiyahan ng Panginoon? Sa gagawin ko ba matutuwa ang Panginoon? I am constantly conscious of His presence. My dear brothers and sisters, for after all, kung ano ang iniisip, yan ang prioridad. Hindi lang kung ano. Madalas, kung sino ang iniisip, prioridad natin yan. Hindi ba totoo naman yan? Kung sinong iniisip nyo, prioridad nyo. Kung ano ang iniisip nyo, importante sa inyo. If faith is important, please be constantly conscious of the presence of Jesus. For that is love. Kapag lagi mong iniisip, mahal mo. Di ba't ganyan pag mahal mo? Lagi sa isip mo, hindi mawaglit sa isip mo. Siya lang ang laging nasa isip mo. Gusto mong kausap, gusto mong nakikita. You are aware of His or her presence. My dear brothers and sisters, that is an underrated definition of faith. Constantly being conscious of His presence. Sana ho, lagi nating maisip ang Panginoon. At kapag lagi nating nasa isip, anytime, anywhere, every time, everywhere, tingin ko, mababawasan ang paggawa natin ng masama. Kapag laging Panginoon ang nasa isip, magdadalawang isip tayo kung gagawa ba tayo ng hindi tama at hindi mabuti. My dear brothers and sisters, the next time somebody asks you, brother, sister, what is faith? Then tell him, tell her, I have 3 definitions. Faith is believing and trusting God. Faith is obeying God, kahit mahirap, kahit mukhang imposible. And faith is constantly being conscious of the presence of the Lord in my life. Amen. Magsitayo tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin na ating itutugon, Panginoon, kami iyong dinggin. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang dalhin ng simbahan ang liwanag ng pananampalataya sa taong nadidiliman at nawawala ng pag-asa at ang pag-ibig sa mga taong napupuot. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang sa paggunita sa ordinasyon sa pagkaobispo ni Dennis Villarojo, upang lalong mabuklod ang dioceses bilang kawan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang higit na italaga ng mga pari ang sarili sa gawain pang-ebanghelisasyon sa diwa ng pag-ibig
at buhayin ang pag-asa ng mga manlalakbay sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang matutunan natin na magbahagi sa kapwa at ihatid ang pag-asa hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang ang mga mahal nating yumao ay makadulog sa hapag ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Sa katahimikan, nilapit natin sa Diyos ang ating mga kailangan. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin at ipagkaloob mong maipahayag namin sa lahat ang mabuting balita ng walang pasubali sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun. Iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Manatili pong nakaluhod. Nakaluhod pa rin po tayo. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sunny Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Aba sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salapi, bigyan mo kami ngayon
aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tuso at iyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paginabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa lingning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aawitin natin ang awit sa pasalamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinulwalhati ka namin.